Kakaunti ang nagsasalita tungkol sa gabing yumukod ang langit upang kunin ang isa sa kanya. Ang madaling araw na iyon ay may dalang ibang katahimikan, isang katahimikan na nauuna lamang sa isang bagay na walang hanggan, walang kidlat, walang kulong, ngunit tila nakatayo ang buong espiritual na mundo. Ito ang huling gabi ng isang lalaking nagdala sa kanyang katawan ng mga sakit ni Kristo at gayunpaman umalis siya ng tahimik na puno ng pag-ibig ang mga mata. Ang nangyari sa mga huling oras ng buhay ni Padre Pio ay hindi kailanman maipapaliwanag sa pamamagitan lamang ng mga salita ng tao. Ngunit ngayon, mararamdaman mo. Nang linggo na iyon, hinahalikan na ng takip silim ang mga pader ng kumbento sa San Giovanni Rotondo nang may mapansin ang praile na laging kasama niya. Si Padre Pio, na maraming beses na nagtiis ng pagdurusa ng tahimik, ay tila dinakip ng isang halos pambatang pagkabalisa. Hindi ito takot, ito ay isang panloob na tawag. Tulad ng isang taong alam nang hindi alam na papalapit na ang oras. Hiniling niya na iwan siyang mag-isa sandali at doon sa pag-iisa ng selda, nakatitig siya sa maliit na orasan sa tabi ng kama na may halos maawaing dalas. Bawat minutong lumilipas ay tila mas matagal kaysa sa nauna, na parang ang oras ay yumuyukod din sa kabanalan na malapit ng matupad. Karaniwan na umiiyak siya kapag nagdarasal, ngunit ng gabing iyon ang mga luha ay dumating ng walang salita. Hindi iyon sakit, hindi iyon kalungkutan. Ang mga ito ay parang isang tahimik na ilog na nagmula sa kaluluwa at dumaloy sa kanyang maputlang mukha. Ang nakakita sa kanya doon ay nagsabing tila wala na siya sa piling ng mga tao. Ang paghinga ay mahina, ngunit nag-aalangan. At gayon paman, sa gitna ng kahinaan ng katawan, nakahanap siya ng lakas upang tawagan ang pinakamalapit na kapatid. Humiling siya ng may lambing. Manatili ka sa akin ngayong gabi. Samahan mo lang ako. Hindi mo kailangang magsalita ng anuman. Ang maliit na selda ay naging isang santuwaryo. Binalot ng kadiliman ng madaling araw ang kumbento. Ngunit sa loob ng silid na yon, mayroong isang ilaw na walang sinuman ang maaaring magpailaw o magpatay. Ito ang presensya ng banal. Sa bawat sandali, tinatanong ni Padre Pio ang oras. Hindi dahil sa pagkabalisa, kundi bilang isang taong sumusunod sa orasan ng walang hanggan. Sa isang pagkakataon, tinanong niya kung nakapagmisa na ang kapatid. Ngumiti ang binata at sinabing maaga pa. At pagkatapos, sa mahina at halos pambatang boses, sumagot si Padre Pio, "Ngayon, ipagdiwang mo ito para sa akin." Ito ay nang dumating ang pinakanakakaantig na kahilingan. Gusto niyang mangumpisal. Sa simpleng pananampalataya tulad ng ginagawa niya araw-araw, ibinigay niya ang kanyang kaluluwa sa huling pagkakataon sa banal na awa. At doon, bago pa man siya umalis, humihingi na siya ng kapatawaran sa posibleng mga pasanin na maaaring naidulot niya sa iba. Hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa pag-ibig. Alam niya na ang sakit na dala niya ay isang handog, hindi utang. At gayon pa man nais niyang umalis na may mas magaan na puso kaysa sa mismong hangin. Hiniling niya na malaman ng lahat na minahal niya sila. Na bawat espiritual na anak, bawat may sakit, bawat kapatid sa kumbento ay tumanggap ng huling pagpapala hindi lamang sa mga kamay kundi sa buong puso na mayroon siya. Sinabi niya na mahal niya at inulit, "Pinagpapala ko kayo, lahat kayo." Maya-maya, nang may hirap, sinabi niya na hindi siya makahinga ng maayos na kahiga. Humiling siya na itayo. Sa upuan, marahil mas makahinga ako. Ang mga ito ay simpleng salita, ngunit puno ng pambihirang kamalayan. Ang kamalayan na bawat segundo ngayon ay mahalaga. Nang itayo siya, may nangyari na hindi inaasahan ng sinuman. Naglakad siya nang may katatagan na parang ang bigat ng buhay ay pansamantalang nawala. Ang katawan na labis na nagdusa, na nanginginig sa sakit sa loob ng maraming taon, ngayon ay naglalakad na parang sa isang binata. Kaunting hakbang lamang iyon, ngunit bawat hakbang ay isang himala. Sinabi niya na gusto niyang pumunta sa terasa at pumunta sila. Ang hangin ng madaling araw ay dumampi sa mukha ni Padre Pio na parang yakap.
umupo siya at tumingin sa paligid na may mga mata ng isang naghahanap o marahil ng isang nakakakita na. Para bang nakikita ng kanyang mga mata ang isang bagay na walang sino mang nakakakita. Nanatili siyang tahimik, humihinga ng dahan-dahan. Ngunit sa isang punto, sinabi niya na gusto niyang bumalik. Nang subukan nilang tulungan siya, ang katawan ay hindi na tumutugon ng may parehong gaan. Bumigat ito. Nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis sa kanyang noo. Unti-unting nagbago ang kulay ng balat at gayunpaman ang kanyang mga labi ay gumagalaw. Laging binibigkas ang parehong pangalan, Jesus, Maria, na parabang sa bawat pag-uulit, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ay kumakawala sa katawan at nagtatakbuhan upang salubungin ang langit. Nang muli siyang ilagay sa selda, itinuro niya ang silya de gulong at sinabi, nang may lakas na hindi maunawaan ng sinuman kung saan nanggaling, alisin ninyo iyan dito. Para bang hindi niya tinanggap na umalis bilang isang may sakit, kundi bilang isang anak ng Diyos na natapos ang misyon. Mula noon, bumilis ang lahat. Napansin ng kapatid na kasama niya na hindi na siya maaaring maghintay. Tumakbo siya sa mga pasilyo, humihingi ng tulong, tinawagan ng doktor, ginising ang komunidad. Ngunit ang kapayapaan na bumabalot na sa silid na iyon ay nagpaliwanag, nakasulat na ang lahat. Habang ipinapakita ng katawan ni Padre Pio ang mga palatandaan ng pagtatapos, ang kanyang espiritu ay tila lalong tumataas. Mabilis na dumating ang doktor, dala ang mga instrumento, inihanda ang iniksyon, sinubukang patatagin ang tibok ng puso, ginawa ng mga kapatid ang lahat ng kanilang makakaya upang aliwin siya. Ngunit tila wala na siya doon. Inulit niya ang mga banal na pangalan na halos hindi gumagalaw ang mga labi, na parabang ang dalawang pangalang ito, Jesus at Maria, ay ang tulay patungo sa walang hanggan na kanyang tinatawid. Sinubukan ng mga doktor ang oxygen, una sa kanulay, pagkatapos ay sa mask. Si Fray Guglielmo, Fray Mariano, lahat ng nagmamahal sa kanya ay nakaluhod. At sa gitna ng katahimikan na sinira lamang ng panalangin, nagsimulang ipamahagi ng isa sa mga kapatid ang angsyon ng mga may sakit. Ang eksena ay tila kinuha mula sa Ebanghelyo. Ang mabuting lingkod ay umalis ng may dignidad, ng may pananampalataya, ng may kabanalan. At pagkatapos, eksaktong 2:30 ng madaling araw ng ika-23 ng Setyembre, iniyuko ni Padre Pio ang kanyang ulo sa kanyang dibdib at hindi na huminga. Walang pagluluksa, walang paghihirap. Ito ay parang isang buntong hininga na ibinibigay sa langit, na parang nagpapahinga sa mga bisig ng Ama. Sa selda na iyon, isang lalaki ang namatay, ngunit sa langit, isang santo ang tinanggap. Kung may kakaiba kang naramdaman sa iyong puso sa pagkarinig ng mga salitang ito, marahil ay dahil hinipo na rin ni Padre Pio ang iyong buhay sa kung anong paraan. Dito sa channel na ito, hindi kami nagkukwento para lang magkwento. Binubuhay namin ang mga banal na alaala, nagbabahagi ng pananampalataya at naglalakad ng magkasama. Kung may saysay ito sa iyo, mag-subscribe ka. Ngunit higit pa roon, manatili ka sa amin. Dahil dito, bawat video ay isang paglalakbay ng kaluluwa. Isulat sa mga komento kung ano ang naramdaman mo, kahit nakatahimikan lang. Minsan, mas malakas na nagsasalita ang Diyos sa ganitong paraan. Nang sa wakas ay mapahinga ang katawan ni Padre Pio, tila huminto ang oras sa loob ng kumbento. Mayroong isang katahimikan na hindi karaniwan. Para bang maging ang mga ibon sa madaling araw ay tumigil sa kanilang awit bilang paggalang. Ang mga kapatid na nakaluhod doon ay hindi gumalaw sa loob ng mahabang minuto. Nagdasal lamang sila, mahina, na may mga diskretong luha na dumadaloy sa mga mukhang markado ng pananampalataya. May sakit, oo, ngunit hindi ito kawalan ng pag-asa. Ito ay isang sakit na puno ng katiyakan, tulad ng isang taong nawalan ng isang mahal sa buhay, ngunit alam kung saan siya nagpunta. Si Fray Pellegrino, na mayroon pa ring nanginginig na mga kamay, ay hawak ang rosaryo ni Padre Pio, ang rosaryo ring iyon na maraming beses na naging instrumento ng mga himala ng pagpapagaling ng mga pagbabago. At ngayon, naroon ito bilang isang sagradong relikya sa mga kamay ng isang umiiyak na kapatid. Alam niya
Ang gabing iyon ay hindi karaniwan. Hindi lamang ito ang pagkamatay ng isang prayle. Ito ang katapusan ng isang pambihirang misyon. Ito ang huling hininga ng isang tao na sa kanyang mga stigmata ay nagkaisa ng langit at lupa sa loob ng mahigit 50 taon. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang kumalat ang balita. Una sa mga pasilyo ng kumbento, pagkatapos sa mga bahay ng bayan, hanggang sa bago pa man sumikat ang araw, mayroon ng mga deboto na nakaluhod sa labas ng simbahan. Marami ang umiyak ng tahimik. Ang iba ay bumulong ng mga panalangin na para bang naririnig pa rin siya. Para bang ang buong bayan ay nawalan ng Ama. At sa isang paraan, nawalan nga sila. Ngunit habang umiiyak ang likas na mundo, gumalaw ang espiritual na mundo. May nagsabi, ng araw ring iyon na ang hangin sa paligid ng selda ay amoy bulaklak. Ang iba ay nagpatutuo ng isang matinding kapayapaan na hindi sila makaalis doon. Para bang isang hindi nakikitang pagpapahid ang nagpapanatili sa kanila malapit sa katawan na wala ng buhay, ngunit puno ng grasya. Unti-unti, inorganisa ng mga superiorang lamay. Inihanda ang katawan ng may matinding pag-iingat. Ang kanyang mga kamay na may mga sugat ay tinakpan ng diskreto tulad ng laging kagustuhan niya. Binalot ng Fransiskanong habit ang payat na katawan, ngayon ay nagpapahinga. Ngunit ang mga mata, kahit na nakapikit, tila nananatiling nakatuon. Mayroong isang gaan sa mukha na hindi pa nakikita dati na para bang nalinis ang pagdurusa at ang kaluluwa sa wakas ay nasa bahay na. Sa loob ng maraming oras, dumaan ang mga deboto sa pila. Marami ang hindi napigilan ng pag-iyak. Ang iba ay tahimik na hinawakan ang mga paa ng santo. Ang ilan ay nag-iwan ng mga sulat, pangako, kahilingan para sa pagpapagaling. Para bang hindi umalis si Padre Pio, nagbago lang ng anyo. Naroon ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang presensya, mas malakas pa, ay nagsisimulang maramdaman. Isang matandang praile ang bumulong habang nakaluhod sa harap ng kabaong. Ang kabanalan ay hindi namamatay, nagbabago lang ng tirahan. At sa gayoy, sa buong araw, ang San Giovanni Rotondo ay naging isang malaking buhay na simbahan. Napuno ang mga lansangan ng mga peregrino, mga taong galing sa malayo, mga taong hindi pa nakakita sa kanya ng personal, ngunit naramdaman sa kanilang puso na may isang bagay na mas malaki ang nangyari doon. Nang bumaba ang hapon, ang kalangitan ay namula sa mga kulay kahel na para bang nagbibigay pugay sa taong iyon na labis na pinagnilaya ng araw ng banal na grasya. At kahit na naroroon ang sakit, may isang kakaiba at magandang nangyari. Ang mga tao ay umalis sa lamay na iyon na mas malakas, mas may pag-asa, na para bang ang pagkamatay ni Padre Pio ay, sa katotohanan, ang simula ng isang mas makapangyarihang presensya sa kanila. Para bang ang banal na espiritu ay humihip sa bawat kaluluwa na naroon ng isang tahimik na katiyakan, hindi niya kayo iniwan. Kinabukasan, habang umalingaw-ngaw ang mga kampana na may mas mahaba at malalim na tunog, tila ang buong bayan ay nakasuot ng panalangin. Sa mga bahay, tindahan, lansangan at simbahan, lahat ay nag-uusap tungkol sa kanya. Ngunit hindi nang may kalungkutan, kundi nang may paggalang. Mayroong isang malalim na pakiramdam na may isang bagay na banal ang nangyari doon. Ang mga praile, kahit na nalulumbay, ay nag-organisa ng mga paghahanda sa paglibing ng may nakakaantig na kapayapaan. Para bang si Padre Pio mismo ang gumagabay sa kanila. Bawat detalye ay pinangasiwaan ng may debosyon. Dahan-dahan, solemne, nabuo ang prosesyon. Dinala ang katawan na may mga sinaunang awit na tila nagpapakalma sa kaluluwa ng bayan sa isang sagradong panaghoy. Ang mga matatandang babae ay nagdasal ng rosaryo na nakapikit ang mga mata. Ang mga lalaki ay umiyak na nakatago ang mukha sa mga kamay. Ang mga bata ay tahimik na para bang naiintindihan nila na kailangan igalang ang sandaling iyon. Naglakad ang pulutong ng may matatag na hakbang na para bang dala nila sa kanilang mga balikat hindi lamang isang katawan, kundi isang buong pamana ng pananampalataya. Inilagay ang kabaong sa kripta ng kumbento.
Doon, kung saan siya madalas nagtitipon upang magdasal, ngayon ay magpapahinga siya magpakailanman. Ngunit walang sino man ang umalis doon na may walang laman na puso. Sa kabaligtaran, marami ang umalis na may pananampalatayang nabago, na para bang ang kanyang pagkamatay ay nagpakalab sa kaluluwa ng lahat ng isang bagong tawag sa pagbabago. Lumipas ang mga araw at nagsimulang lumitaw ang mga testimonya. Sinabi ng mga tao na sila ay pinagaling sa paghawak sa kanyang libingan. Ang iba ay nagkwento ng mga panaginip tungkol sa kanya, mga mensahe ng kapayapaan, hindi inaasahang mga kaaliwan. Para bang nakahanap si Padre Pio ng bagong paraan upang manatili sa piling ng kanyang mga espiritual na anak. At sa gayoy, ipinanganak ang kinilala ng mundo bilang isa sa mga pinakamabuhay na presensya sa mga santo ng modernong simbahan. Dahil si Padre Pio, kahit patay na, ay nagsasalita, kahit nakalibing na, nagpapagaling, kahit tahimik, pinagpapala pa rin. Ito ang himala ng buhay na lumalampas sa kamatayan. Kung nakarating ka rito, ito ay dahil mayroong isang bagay sa loob mo na nakikilala rin ang sarili sa landas ng pananampalatayang ito. Marahil ay umiyak ka ng tahimik, marahil ay naalala mo ang isang taong yumao na, o marahil ay nararamdaman mo tulad namin na si Padre Pio ay naglalakad pa rin sa gitna natin. Dito sa channel na ito, bahagi ka ng aming espiritual na pamilya, kaya mag-subscribe ka, hindi para magkaroon ng isa pang numero, kundi para lumakad kasama namin sa paglalakbay na ito ng kaluluwa. Ibahagi ang iyong kwento rito sa mga komento. Naramdaman mo na ba ang isang bagay na hindi maipaliwanag na nagmumula sa langit? Mayroon ka na bang karanasan kay Padre Pio? Nandito kami para pakinggan ka. At kung gusto mo magmungkahi ng susunod na tema, ang bahay na ito ay iyo rin.